guys, nagbabalik na po tayo ulit. Magandang araw po sa ating lahat. For this video po guys, ang project po natin ngayon ay 11 po na sliding window, saka 4 po siya na owning type window. So ngayong araw po guys ay magtuturo po ako sa inyo kung paano po gumawa ng tatluhan po ang bukas niya na 798 series po ang gagamitin natin guys na aluminum. Saka ang kulay po niya ay analog finish at meron po siyang screen. Saka meron din po siyang hamba. So ito na po siya guys, ang mga hamba po niya. Nabuo na po namin lahat. Yan. 11 po yan na bintana. Tapos itong dalawang malaki po guys ay tatluhan po ang bukas niyan. Ituturo ko din po sa inyo kung paano po gumawa ng tatluhan at ano po ang mga kaltas po niya. Pati po sa salamin at sa screen, sasabihin ko din po guys. Part 1 po ito ng ating video guys na gagawin ko ngayon. Ang part 2 po ay magtuturo po ako sa inyo kung paano po ang kaltas sa owning type window at paano po magkabit ng 4 bar hinges na side open. At ang part 3 naman po ng ating video guys ay magtuturo po ako sa inyo kung paano po magbuo ng 798 sliding na dalawahan lang po ang bukas niya guys na meron pa siyang screen. So ganito lang po guys ang gagawin po natin para hindi po kayo malilito sa pagbuo po ng 3 panel na 798 series sliding window. So ganito po guys ang gagawin natin. Kumuha po kayo ng listahan para hindi po kayo malilito. Ilista nyo po lahat ng sasabihin kong mga kaltas para sa mga panel frame at sa bottom top saka lock tiles sa interlocker. Ito na po guys yung listahan po natin na bond paper. Ipapaliwanag ko po sa inyo ang mga kaltas po ng 3 panel na 798 series sliding window. So ito na po siya guys. So kung nabuo nyo na po yung hamba nya, ito po guys yung hamba nya, no? Yan. Yan, idodrawing ko po muna yung hamba nya. Yan. Nilikayan ko na po para kitang kita siya. Yan. Halimbawa po ang ginamit nyo na hamba ay 1/3/3 or 1/3. Or pwede rin po ang tubular na 1/3/3. Depende po sa gusto ng customer. Pwede rin po wala na siyang hamba. Basta ang kunin nyo lang po guys sa loob ng hamba ay pag nakuha nyo na po yan sa double head at sa double seal po, mag-less tayo ng 1 inches. Yun po ang putol natin sa double head at sa double seal. Tapos dito naman po sa loob ng hamba sa height po niya ay ang putol po natin sa jam niya ay kunin lang po natin yung loob ng hamba. Yun po ang putol natin sa jam. Hindi na po tayo mag-less dun. Next po sa panel frame naman. Ito po guys yung tatlong panel frame nya. Yan, tatlong panel frame yan. Yan. Pasensya na po at paling. Yan. Ganyan po siya, no? Tatlong panel frame na yan. Sliding po yan lahat. Yan. Ang kaltas po natin dito sa panel frame niya sa height dito sa lock style saka sa interlocker ay mag-less lang po tayo sa loob ng hamba ulit ng 1 3/4. Yun po ang putol natin dito sa lock style sa interlocker. Yan. Next po sa bottom top naman. Susukatan din po natin ulit yung loob ng hamba. Kung ano po ang sukat ng loob ng hamba, mag-less tayo ng 5 and 7, 8 inches po yun. Tapos kung ano pa matitira, i-divide natin sa 3. Yun po ang putol natin sa bottom top. Dito po ang bottom, dito ang top nya. Yan. Yun po ang putol natin. Next po sa glass panel naman. So halimbawa po ito yung glass panel natin sa loob. Yan. Yan. Yan po ang glass panel natin. So kung nabuo na po natin yung tatlong panel frame na yan, kunin natin yung loob ng panel frame. Magpa-plus po tayo ng tig 1/2. 1/2 po dito sa width nya, 1/2 din po dito sa height po nya. Magpa-plus po tayo ng tig 1/2. Yun po ang tabas natin para sa glass panel. Next po sa screen frame naman. Kapag nabuo na po natin yung panel frame natin, yan, pag nabuo na po natin yan, kunin po natin yung width nya. Kung ano pong sukat ng width na to, yun po ang putol natin sa width ng screen. Para sa screen frame po, yun po ang putol natin. Tapos sa height naman, kunin po natin itong loob ng hamba. Kung ano pong sukat ng loob ng hamba, mag-less po tayo ng 2 inches. Yun po ang putol natin sa height ng screen. Yun, okay na po guys.
Tapos dito naman sa 3 panel na to, dito lang po ang lock style natin. Dito sa magkabilang tabi. Yan pang dalawang lock style lang yan ang ilalagay natin. Tapos dito naman po sa gitna niya na dalawa, parehas po interlocker lahat yan. Yan, magkabilaan po. Yan, dito po ang loob niya. Dito banda ang loob. Tapos dito naman po ang labas. Yan, itong dalawa na to. Para maglalak po siya dito sa gitna. Yan. So yun lang po guys ang mga kaltas po natin. Sana po ay nailista nyo para kung sakaling gusto nyo po mag DIY ay mabilis nyo lang po mabuo. So magsimula na po tayo guys. So meron pa pala akong idadagdag guys para dito sa 3 panel na 798 series na sliding window. So ang bukas po kasi nito guys, kapag binukas po siya dito sa gitna, yun po ang open nya dito. Yan. Dito po guys ang open natin. Ganon din po dito guys, pag binuksan to tapos nakasarado tong isa, dito rin po ang open natin. Yan, pwede rin po ito isagad dito, pwede rin po isagad dun sa kabila, left and right po yan. Sa isang panel lang lagi ang bukas nya. Yan. Pero kung gusto nyo po na nabubuksan itong dalawa na to, pwede na po tayo mag-add ng single head, single seal at single jam dito sa dalawang patayo nya. Para kung gusto nyo po nang nabubuksan itong dalawa, open po yan lahat. Pag binuksan po lahat siya, nandito po siya lahat ng panel nya. Nandito lahat, yung tatlong panel. Yan. Ganon din po sa kabila guys, pwede natin buksan sa kabila siya. Nandito din po lahat ng tatlong panel. So ganon po siya guys. Mag-a-additional lang po tayo ng single head, single seal at single jam. Kung gusto nyo po nang nabubuksan itong lahat dito lahat, ganon din po sa kabila. So yun lang po guys ang kaltas natin para dito sa 3 panel na 798 series sliding window. Pwede rin po ito sa 3 panel na sliding door guys. Ganun lang po ang gagawin natin, yung sinabi ko po kanina na mga kaltas. So magsimula na po tayo guys. So bago po tayo magsimula guys ay sasabihin ko po muna sa inyo ang mga gamit po natin mga materyales para dito sa gagawin nating 3 panel sliding 798 series po ang gagamitin nating mga materyales. Unang-una po guys, ito po guys yung mga relays po nya. Ang tawag po dito ay double head. Yan. Tapos ang kasunod na po guys, yung sa baba naman ay double seal. Ito po siya guys. Meron na po yan mga kaltas siya sa daanan po siya ng tubig palabas. Tapos yung dalawang patayo niya naman po guys ay double jam. Ito po siya. Yan. May suotan po siya ng rubber jam dito. Yan, nilagyan ko na po siya ng rubber jam guys. Yan, sinusuot lang naman po yan. Tapos ang kasunod na po ay yung mga panel frame. Ang mga gamit po nating panel frame ay lock style. Ito po siya guys. Yan. Lock style po yan na sinusuotan din po siya ng 4 kinds. Ito po guys yung 4 kinds nya. Yan. Sinusuot lang po yan dito. Ito po yung isa. Yan. Ganito lang po guys ang kabit niyan. Nasa loob. Yan. Ganyan po ang kabit niyan. Yan. Tapos ang partner po nung lock style ay interlocker. Ito po guys yung interlocker. Yan. Nag-lock po siya dito guys, kaya interlocker po ang tawag dito. Yan. Tapos ang partner po nitong lock style sa interlocker ay bottom top. Ito po guys yung bottom top. Yan. Ito po yung pang top natin na walang gulong. Tapos ito naman po yung bottom natin. Yan. May gulong po yan. Ang tawag po pala guys sa mga accessories niya ay 4 kinds. Ito po guys yung 4 kinds. Tapos ang kasunod na po yung panel roller. Ito po guys yung panel roller na yan. Single lang po siya. Tapos ang lock po na gagamitin natin guys ay ito po guys yung lock po niya. Yan, center lock po ang tawag diyan na may cover po yung mga screwhan po niya. Yan. May partner po ito guys. Ang partner nito ay yung keeper po niya or hook. Ito po siya. Yan. Tapos ang kasunod na po guys ay yung mga mohair po niya. Ito po guys yung mohair po niya. Isinusuot po ito sa interlocker. Tapos ang kasunod na po yung rubber jam na isinusuot po sa double jam. Ito po siya guys. Yan. Ito po yung rubber jam niya. Yan. So yun lang po guys ang mga nagamit po natin mga materyales at mga accessories.
So bago pa tayo magsimula guys, ay sasabihin ko po muna sa inyo ang mga kaltas para dito sa 3-panel sliding window. So ito na po guys yung mga riles nya. Yan. Kapag nabuo na po natin yung riles nya, susukatan po natin yung labas ng riles. Ito po guys yung riles nya, susukatan po natin yung width nya sa labas. Kung ano po ang lapad nya sa labas, mag-riles lang po tayo ng 5 and 7, 8. Tapos i-divide po natin sa 3, yun po ang putol natin dito sa bottom top. Yan, 6 na piraso po yan kasi 3 bukas po siya. Yan. Tapos sa lock style naman, kung ano po yung height po nitong double jam, susukatan po natin yung labas nito. Tapos mag-less lang po tayo ng 1 and 3/4, yun po ang putol natin dito sa lock style sa interlocker. Yan. Kapag 3 po ang bukas niya, ang gamit lang po natin sa magkabilaan na dalawang tabi niya ay lock style. Ito po guys yung lock style niya saka dito. Yan, dalawang gilid niya po yan. Bali dalawang lock style. Tig-isa po siya. Tapos sa gitna naman po, bali 4 na interlocker ang magamit po natin. Yan. Ito po siya guys. So yun lang po guys ang kaltas po natin para sa lock style sa interlocker at sa bottom top. Sa double head naman po guys, mag-ilas lang tayo ng kapal nito. Yan, mula po dito sa dito, mag-ilas lang po tayo ng tig 1/2, bali 1 inches pang less natin. Tapos yun pang putol natin dito sa double seal saka double head. Yan. So yun lang po guys ang mga kaltas po natin sa riles po niya sa double head at double seal saka sa bottom top at lock style sa interlocker. So ngayon guys ay bubuuhin po muna natin yung riles niya. Ito po. Tapos ang kasunod na po yung lock style saka bottom top. Magsimula na po tayo guys. Ang position po pala nito guys ng panel frame natin ay dito po guys yung nasa loob niya. Yan, magkatapat po itong nasa gitna na dalawa. Yan. Tapos sa labas po itong 4 na yan. Yan, partner po nitong lock style saka interlocker. Yan, magkabilaan po yan, magkatapat siya. Ang kaltas po niya. Tapos dito po sa loob, yan, magkatapatan po yan. Dalawang interlocker po ang gamit natin. Yan. Tapos dito naman po sa double jam po niya, kailangan po guys ay magkatapat po yung rubber jam niya. Ito po siya guys. Kapag 3 po ang bukas. Pero kung 2 lang, babaltirin lang po natin ito. Yan, para hindi po sila magkatapat. Yan. Kapag 3 po ay baltirin po natin ulit. Yan, kapag 3 po ang bukas. Yan. Kailangan po guys magkatapat dito. Yan. Ganyan kasi pag nabuo na. Yan, ganito po siya. Magkatapat po yung jam niya. Bali itong rubber jam po ay nasa labas po ito. Itong 2 na to na magkatapat. So ngayon guys ay bubutasan po muna natin dito. May guide po ako na kinuha para sa butas po natin. Yan. Retaso lang po ito ng double head at double seal. Ito po siya guys. Yan. Naka ganito po ang lagay niya. Tapos ito naman sa kabila dito. Yan. Bubutasan po muna natin. So yan na po siya guys. Ngayon po ay bubuin na po natin. Yan, ito po yung sa double head po niya. Yan, dito lang po guys ang buo niyan. Sinusuot lang po yan. Ang gamit po nating screw ay 8x1 screw para matibay po siya.
Next po yung mga panel frame namin, lagay mga doon sa dulo. Yun po guys, ang gamit nating screw, 8x1 screw. Ito siya. Lagay mga dito sa may gulong. Tapos ang partner nito, ito, ang isa. Yan. Maglalagyan tayo ng gulong. Ito yung nasa gitna naman na dalawang interlocker. Yan. Ito siya, dalawa. Meron din siyang gulong. Yun. Isa naman. Yan, okay na. Yan. Siya. Tapos yung partner niya naman. Tapos ito po yung mga pang top natin. Taas. Sit mo yan dyan. Maglalagay na po tayo ng keeper muna. Ito po guys yung keeper niya sa center lock. Yan. Dito po tayo maglalagay sa dalawang labas niya. Ito. Yan. Ganyan po ang kabit niya. Ito ang kabit niya. Saka yung isa po dito sa kabila. Yan. Ganyan po ang kabit ng keeper. Yan. Sa labas po yan na dalawang panel. Ang keeper po niya, magkabilaan po yan. Dito po yung loob niya. Itong nasa gitna na to. Dito po yung mga gulong niya lahat. Yan, dito po yung baba niya. Galay po man tayo ng keeper. Igitna lang natin. Na ito ay 41 1/2, 23/4. Yan, 23/4 ang gitna. Ito yung gamit ating screw. Yan, flat screw na 8x1/2. Ganyan naman po. Yan, ganyan siya. Tapos yung isa naman, nalagyan natin ng keeper. Isa. Ito. 23/4. Sukat niya. 41 1/2, 23/4. Yan, dikit na lang natin ulit. Yan, sa kabila. Ayan. Ayan na po siya, meron na siyang keeper, magkabilaan po yan. Next po sa salamin naman, maglalagay naman tayo ng salamin. Next po guys ay magtatabas naman po tayo ng salamin. Ang gamit po nating salamin ay 1/4 na reflective na dark bronze po yan. Yan, ito po ang likod niya. Yan, dark bronze. Tapos ito naman po yung labas niya, yung reflective.
Yung sa panel frame po ay magilas lang tayo ng 3 and 1/4 or 3/1/8 kapag sealant lang po ang gamit natin. Kapag channel glazing po ay 3/1/4 ang ililas natin kasi mag-plus lang po tayo ng tig 1/4 dito sa loob. Ganon din po sa kabila. Dito po siya. Halimbawa ang loob po nito ay 37 1/2. Mag-plus lang po tayo ng 1/2, bali 38 na po siya kapag channel glazing. Pero kung sealant po guys ay mag-ilas lang tayo ng 3/1/8 or 3 inches. Pwede na po yun. Yan. Less 3 lang po tayo. Yan. Matitira na lang ay 38 1/2. Yan, 38 1/2 na po siya. Yun po ang putol natin dito sa height niya. Sa width naman po guys, ang tabas po ng salamin niya sa width ay sukatan niya po ulit yung loob niya. Yan, 22 inches. Mag-plus po tayo ng 1 inches kung channel glazing po ang gagamitin natin. Yan, magiging 22 1/2 na po siya kasi yung loob po niya ay 22 inches. Yan, 22 1/2 plus 1/2 po. Yun po ang tabas natin sa salamin. Kung sealant naman po, pwede na ang 22 5/8. Pwede na po yan. Kung sealant naman po ang gamit natin, ayan, 22 5/8. Yan, 38 1/2 po lahat. 1/2. Sigitan na po natin. Patabasin na po natin. Yan. Yun. Next po ay bubuin na po natin. Yan. Kapag nandito po ang keeper niya sa dito po sa loob, dito po ang reflective po nito ay babagtirin lang natin. Yan. Yan. Ganyan po siya. Tapos isusuot na po natin ito. Yan, ganyan po siya. Ito naman ay wala siyang keeper. Yan. Nasa labas siya. Reflective. Yan. Nasa loob. Kailangan nasa labas yung keeper niya. Ay babagtirin lang natin yun. Yes. Yan na po siya guys. Nabuo na po natin. Nalagyan natin ng mga salamin. Next po ay magsisilan naman tayo. Yan na po siya. Ganyan po yan. Ito yung nasa gitna. Tapos ito na yung nasa kabila. Siya. Ganito pala. Yan. Next po guys ay kukunin po muna natin yung kwadrado po niya na sukat kung naka-eskwala po ba siya. Yan. Hinati-hati ko po muna yung clearance nung salamin niya. Tapos kukunin na po natin yung eskwala. 48 1/2. 48 5 3/4. Yan, 48 5/8 pala lahat. 48 5/8. 48 5/8. Ito lang. Yan. Dito rin 48 5/8. Yan.
48.58. Ayos. Tingnan. Yun. Okay na po siya. Mamaya po pag natuyo na, ibabagtry naman natin. Isilan po yung kabila niya. Okay. So nagbabalik na po tayo ulit guys. Maraming salamat po sa panonood sa ginawa kong video na ito. Sana po ay may natutunan kayo guys. Pasensya na po guys at medyo natagalan ulit bago tayo nakapag-upload ng video. Dahil sa nagkasunod-sunod po yung mga nagpapagawa at nagpapasukat po sa amin. So ang parte po ng ating video guys ay magtuturo naman po ako sa inyo kung paano magkabit ng 4 bars hinges para sa awning type window. So abangan nyo po guys. Hanggang dito na lang po.